Sa pagpapatayo o pagpapagawa ng sariling bahay, may mga bagay na pwede mo siyang tipirin at may mga bagay na hindi mo dapat tipirin. Halimbawa lang sa bubong, o alam natin na magasto talaga yung malaki talaga yung kailangan mong budget sa pagpapagawa ng bubong ng bahay mo. Marami nga na nagsasabi na islab mo na lang yan kasi konti lang naman, maliit lang naman ang diferensya kung islab mo yan at pabubungan mo. Kaya magasto talaga at dapat talaga natin paglaanan ng malaking budget ang pagpapagawa ng bubong. Pero marami ang gumagawa ng pagtitipid. Tinitipid nila kasi hindi mo naman masisi, gusto na nila yung perhan yung bahay at maliit pa yung budget nila. Kaya tinitipid ng karamihan sa mga nagpapatayo ng bahay ang kanilang bubong. Halimbawa, yung distansya ng CPR lens ay 70 to 90 na yung maximum. Ang gagawin nila 150 cm. So malayo na yun. Mga paraan na tinitipid nila. Yung Raptor, 150 yung agwat, gagawing 3 meter o 300 cm. So matipid na yun. Gagamit sila ng maninipis na bakal. Tinitipid. Kasi maliit pa yung budget nila at gusto nilang tirahan yung bahay. Pero isa lang alam mo yung ilang bagay kung titipirin mo ang pagpapatayo mo ng bahay. Halimbawa, nakukompromiso ang pagiging komportable mo. Siyempre, iniisip mo na paglipas ng mga panahon ay maaaring bumigay ang bubong mo. Kung hindi kaya may mga parating na mga low pressure, mga typhoid, bagyo, ay nag-aalala ka, baka di pa rin ang bubong mo. Diba? Nakakompromiso ang pagiging komportable mo sa loob ng bahay. Yan mga dapat mo isa lang alam. Kaya dapat paglaanan mo talaga ng magandang malaking budget ang pagpapabubong mo ng bahay mo para wala ka nang alalahanin. Halimbawa, may dumating na bagyo, nilipad ang bubong mo. Ganun pa rin ang mangyayari. Magiging doble lang yung gasto mo. Diba? Ipapagawa mo naman uli yun. Iba naman nakakatuwira na hindi naman bagyoin sa amin. Pero nag-aalala ka pa rin pag may mga dumating na mga bagyo. Sa 48 square meter kaya, tulad ng in-estimate natin nung nakaraan, magkano kaya ang magagasto na kakailanganan mong budget sa pagpapabubong ng 48 square meter na bahay. So nakaraan nating video, kung pwede nyo silipin doon sa mga nauna nating video, gumasto tayo sa puting, sa mga poste, sa mga puting ng hollow block ng 86,440. Tapos sa mga wall natin, paikot na noon sa wall, partition sa kwarto at sa CR na hollow block, gumamit tayo ng 77,111 sama ng mga semento doon. At sa biga, sa taas, paikot na biga, kumasto tayo ng 20,180. Kabuuan noon is 183,701. Sa bubong kaya, magkano ang magagasto natin? Pag nabubungan natin to, pwede na tayong tirahan yan kahit hindi pa napalitadahan. Kaya tingnan natin kung magkano ma-estimate natin sa pagpapubong ng 48 square meter na bahay. Okay, ito na yung area ng ini-estimate natin bahay. 48 square meter siya. At nung nakaraan ating mga video, in-estimate natin yung mga pundasyon natin. Pundasyon natin nagkahalaga ng 86,400. Yung wall natin 77,111. Tapos yung biga natin is 23,156. Total niya is 186,707. Bubong na lang yung kulang natin. Kaya sa video na to, estimate natin kung magkano ang magagasto natin sa pagpapabubong ng
48 square meter na bahay. Siyempre ang bubong nito lalaki pa rito to. Hindi lang siya magiging 48 square meter yung bubong kasi lalagpas yan dun sa mga biga mo eh. Tulad nito, kung ito yung biga mo, yan dito, mag-aangat ka ng bubong mo ng 1.5 meter to 1.8 meter o 180 cm. So magkiklabi ka, magdadagdag ka ng 30 cm, tapos yung kalahati ng 6 dito ay 300 o 3 meter plus 80 cm na lagpas siya sa biga mo. So may total yan is 410. Okay, 410 cm or 4.1 meter. Kung i-times mo yan, yung kabilaan nito, bubong dito, tapos dito is magiging 8.2 meter. Okay. Yan. Yung kung halublakan mo yung area nito at ito yung gitna mo, maghalublak ka rito, ito yung pinakadulo ng bubong mo. Kung asintadahan mo yan dito, ito ay magiging kuan mo, tubular, nakatukod sa bubong. Siguro magkaroon ng bilang yan ng 250 na additional mo na halublock to 300 kung maghalublock ka rito at saka rito. So ito na yung area ng bubong mo. Kahit anong style ng bubong mo, pasok pa rin sa estimate natin. Kahit ano-ano pang style dyan, malapit pa rin yung estimate natin doon. So ang sukat nito ay hanggang dito sa ports is 9.5. Dinagdagan lang natin ang naka-extend, kaya nagiging 11.20 meter. Ang sukat ng bubong mo is 91.84 square meter. Okay, ito yung kabuuang sukat ng bubong mo. Bali 11.2 meter, ito yun. Tapos ito is 8.2 times mo yan is 91.84 square meter. Yun yung area ng bubong natin. So dito magkakaroon tayo ng mga rafter. Ito yung rafter sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos yung si parlins natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Yung gitna nito, yan, yun, kasama na yan sa bali bakante na yan. Ilalim nito is tubular na parang rafter din. Ito siya, yan yung ilalim niyan. Tapos ito yung pagitan niyan, yan yung gitna. Tatakpan mo lang yan ng red scap flashing, ang gitna na yan. Okay, pwede yung ganitong style na gagawin nyo ng bubong. Pero yung estimate natin doon, ginawa ko lang na hindi na komplikado. Pero pasok pa rin yan kahit ganyan yung style ng bubong mo. Kasi masalimuot pa pag estimate natin yung ganyang klaseng bubong. Bali magdadalawa tayo, hahaba pa yung time natin. Pero yung estimate natin, pasok pa rin yan doon. Magkalapit na magkalapit. Kaya, okay, ito na yung mga materialis na gagamitin natin. Hindi ko na sinama rito yung mga maliliit lang na halaga tulad ng mga rivet tsaka pintura. Okay, ibala na lang kayo mag additional. Siguro mga 1 galon na pintura na ang magagamit nyo rito. Metal primer lang. Metal primer lang yung gamitin ninyo para sa mga trusses. Pwede na yan. Okay na yan. Yan, ito na yung mga materialis natin. GI tubular. Bali, 12 piraso. Ayan na rin yung presyo. Ito yung gagamitin ng ating rafter. Tapos si parlins, angle bar, flat bar. Ito yung pagkakabitan natin ng metal fascia, mga gutter. Yan sa angle bar na yan. Tapos metal fascia,
gather it blasting, ridge roll. Yan. Tapos yung bubong natin 22 pieces, 250 per meter nito. Ito yung medyo magasto, yung pinakabubong na. Tapos yung gather natin siyam na piraso, 390 yung isa. Okay, ito total na natin to para mabilis tayo. Okay, total na natin. Yan, tubular natin is 11,760. Si Parlins 13,500. Tapos plus 6,975 plus 2,535. Okay, 3,380 plus 2,960 plus 1,950. Okay, ito yung na yung bubong, medyo malaki-laki, 45,100. Yung rib type na bubong natin plus 3,510. Okay, kano kaya abutin ng bubong natin? Kaya yan, total 91,670. Medyo malaki-laking gastusan pagdating sa bubong. Hindi pa kasama yung kuan yan, yung kisame natin sa labas. Ang pinakamagandang kisame natin sa labas na uso ngayon ay spandrel. Hindi na sila gumagamit ngayon ng hardiplex. Spandrel na, mas mabilis siyang gawin. Halos pag ganito kalaking area ng bahay natin, mga 2 araw lang gagawin yung kisame na yan sa labas. Titingnan natin kung magkano pa yung magagasto natin sa spandrel na yan. Yan yung kisame sa labas. Gagamitan natin ng spandrel yan. Tansya ko dyan, sa estimate ko dyan, mga 30,000 ang magagasto natin dyan sa spandrel na yan. Kaya kung itotal natin yan, ayan yung kabubuang halaga ng bahay natin. Okay, 86,440. 77,111 sa wall, sa tie beam 23,156 sa trusses, at sa bubong natin 91,670, at sa spandrel is 30,000. Okay, ang total 108,377,000. Yung spandrel naman na yan, i-install naman yan o gagawin naman yan pagkatapos pinisingan yung pader sa labas. Sinali lang natin kasi related naman siya sa bubong, part na naman siya ng bubong, para yung i-estimate natin sa sunod puro na lang pader. Kaya magkano kaya ang abutin ng palitada sa pader natin sa loob sa labas. Kaya abangan nyo yan, at paki-comment na lang kayo, i-like nyo na rin, at saka subscribe para updated kayo sa mga bagong video natin.